Inilatag na ng mga ahensya ng pamahalaan ang lahat ng paghahanda para sa posibleng pagtama ng bagyong hagupit sa bansa. Ayon sa NDRRMC, itinaas na sa red alert status ang operation ng Center ng Office of Civil Defense. Ang detalye sa ulat ni Waywaya Macalma. Kahit hindi pa 100% tiyak kung maglalandfall ang bagyong hagupit sa bansa, ay naghahanda na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil dito, nagsagawa ng emergency meeting ang Office of the Civil Defense sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na lahat ay handa sa pagdating ng bagyo. Kahit wala pa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ay itinaas na sa red alert status ang Operation Center ng Office of the Civil Defense. Siniguro naman ng DILG na ang lokal na pamahalaan ay naabisuhan na upang ipaalam sa kanilang area of responsibility ang posibleng idulot ng bagyo oras na tumama sa kalupaan. Hindi kumulang 44 provinces ang saklaw nitong or potentially maging saklaw ng hagupit. So, lalo hong pinapaigting ngayon ng DILG ang pakikipag-ugnayan sa mga local chief executive, governors, mayors. Nagbigay po ng kautusan si Secretary Mar na dapat sila nandun sa kanilang mga lugar at simulan ng pagganahin ang ating disaster risk reduction machinery. Magsimula sa mga different teams nila patungo sa patuloy na pag-abiso sa mga mamamayan. Habang 62 pamilya na ang pinalikas sa Barangay 88 sa Tacloban City na nakatira malapit sa airport. Siniguro ng DSWD na ang mga evacuation centers ay tinukoy na ng lokal na pamahalaan na ligtas at maging ang mga relief goods ay nakapreposisyon na. Ito'y upang hindi na maulit ang nangyari noong manalasa ang bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Yung ating mga evacuation centers dati ay hindi pa rin po pwede ngayon. Nililikas na yung pamilya na andun sa tabing dagat or along the waterways papunta sa permanent shelter unit. Meron din silang identified evacuation center, may listahan po na sinabi, particularly sa Tacloban City. Subalit yung aming federal team sa pamumuno ng OCD, ini-evaluate pa rin ito kasi ayaw natin may mangyari na pagdala natin ng mga tao dun sa nasabing evacuation centers yun ay meron din palang kaakibat na hazard or peligro na nakaantabay. Nanawagan naman ang Department of Education sa mga prinsipal sa mga eskwelahan na siguraduhin na nilang isecure ang mga importanteng dokumento at maging ang mga libro ng mga estudyante. Pero ipapaubayan na nila sa lokal na pamahalaan ang pagsuspende ng klase sa mga estudyante oras na dumating sa bansa ang bagyo. Sa ngayon ay hindi na pinahihintulutan pumalaot ang mga maliliit na bangka at maging ang mga barkong pumalaot upang makaiwas sa sakuna. Nagpaalala naman si Undersecretary Alexander Pama sa publiko na huwag maniwala sa mga ulat na maaari magdulot ng pangamba sa publiko. Kaya naman maniwala lamang sa mga otoridad at makinig. Oras na kinailangan na nilang lumikas nang sa gayon ay makamit ang zero casualty. Makinig lang po at sa ating mga abiso at sumunod po kung pwede sa mga koordinasyon ng mga kautusan ng mga nakakataas sa ating mga barangay, sa ating mga munisipyo. At huwag na po natin hintayin kung kailan nandyan na at kung pwede paghandaan ng mga dito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.